Okay. Whoop. Baliskad. Ano na siya pag baliskad ang image, no? Nga gabo ni siya. Hello. So far, diri Dok sa Straight. clear man siya, visible. Straight man ang Oo. akong image siya. Diri lang gali sa akong guro. Pero I guess pwede mo na guro ma-present, Dok. May ara sa dalom. Mune? Amo ni siya? O sa share screen. So, Dayon select tab lang. share screen. Sa dalom, Dok. Ang do may arrow nga button. Do man siya. Full screen. Muna siya? Okay na siya. Okay. Sige. So, ang akong lecture, bro, 1 hour, no? Dok. Okay. Tapos, puro tatanan Ilonggo? Naduda. Ilonggo tanan, Dok. Okay, maayo. Good evening sa tanan. Pasensya na kamo kay ang akon nga Ilonggo daw na mix klahana sang Bisaya. Ang gisa may magwa nga Bisaya kay dugay na ako 20 years na ako diri sa Mindanao. Okay, kalipatan ko na ang gisa ang iban nga mga Ilonggo. Sige, proceed ta ha. So, okay, ang topic natin subong is the new evangelization. Okay lang ako ng audio, bro, no? Clear, Dok. Sige. So, evangelization, ano ni siya ang butsiligon sini? At lang ito. Ipang ko lang. Okay. So, ang evangelization, kabalo naman ta, to proclaim the gospel, no? The good news, the salvation of Jesus Christ. No? Aton ilid ang mga tao pakadto kay Jesus Christ. We all know that already. So, evangelization para sa mga tao nga way pagid nakabati kay Jesus Christ. Mo nang ginahimo sa mga apostles sa una, sila gid ang mga nagsugod-sugod, no? Mas budla ito sa ila kay ti from scratch. Ato niya pusapos na lang kay daigo na lang ta mag-follow up, no? Sila sa una, they gave their life, no? Grabe pa katiga sa mga tao magbaton sang gospel, no? Very foreign sa ila, no? Very foreign sa ila nga bago nga message. Now, ang new evangelization, mao ni siyang in-popularize ni Saint Pope John Paul II. So, ang purpose ng new evangelization is to reach out the baptized. So, ang new evangelization, ang ordinary term evangelization, reach out sa mga way pakabati sang gospel. Pero ang evangelization, new evangelization, ang aton i-reach out ang mga nabunyagan na. Okay? To reignite the fire. Okay? So, muna siyang focus. Many baptized Catholics already have drifted away. No? Manang problema ta. No? So happy kay Brother Michael nga initiate niya ang apologetics diri sa Holy Family. Dako gid nga bulig, no? Kay damo-damo sang aton nga mga utod sa subong nga gamay lang ako, dutay lang ako hit sang mga iban nga sekta, jump ship na, no? Basahan lang gamay verse sa Bible, especially kung why naanad magbasa sa Bible, ma-convince na atuod gali, no? Hindi sala ni gali ang tudlo sang Katoliko, no? So i-reach out ang mga Catholics, especially Catholics, secondary ang mga iban nga mga sekta. Ang problem, naghambal ang Plenary Council of the Philippines nga the problem of our church is we are sacramentalized but we are not catechized, no? We are sacramentalized, damo sa aton, the automatic lang bunyag, no? Pero after silang why discipleship, why takabalo sa aton faith. Muna nga pag-abot sa mga teaching sa simbahan, labi na itong mga controversial like humanae vitae, artificial contraception, in vitro fertilization, no?
homosexuality, divorce. Mga Katoliko pa mismo ang support sini, no? Number one pa mga Katoliko nga mareklamo nga muna, tudloan mo nga hindi pwede magsulod pagkamason, mas makakig, no? Kaya way sila kabalo kung ano ang faith, no? So, damo-damo, sunod-sunod lang ang mga baptize, pagkatapos pabayaan na lang, no? Why gid nato na focus ang doctrine formation, ang discipleship, amo nang kulang ta sa aton nga simbahan, discipleship. So diri ta ma-step in nga mga lay, kaya nga aton nga mga pare overwork na gid sila. Kay nagadutay na lang sila, i-compare mo sila sa population, no? Mas nagataas ang panahon, mas nagadama ang population, ang proportion, ang ratio sa pare sa mga lay, dutay na lang. So buligan ta sila. Maskin nga kita hindi welcome kung gisa, kay matandog ang mga pride sa mga pare ta. Gisa, imbis nga support, ginatayho pa ang aton gamay nga kalayo nga nagasiga, no? Because of human limitation, human weakness, mga pero because ang atong ginabuhat is for the Lord, no? Kabalotas ang aton nga mission, buhaton ta maskin wa isang support, wa encouragement, no? As long as wala ta naga-overstep sa atong boundary. Okay. Now, so ang key points ng new evangelization is new ardor, meaning i-reignite ang aton nga passion. Daw excited taliwat, no? So may tendency ta nga daw routine na lang, so we reignite the fire, no? Passion to evangelize. And new methods, gamitan ta sang mga modern means of communication, kakatabo naman na subong, no? Culture, dialogue, and new expression. So makita ta sang mga ways nga hindi ang traditional nga style sa pag-present sang aton kuan, ngita ta innovative ways, as long as hindi ta pag-i-sacrifice ang truth, no? Faithful ta gyapon sa Catholic teaching. Kaya katabo gisa kay para lang to stay relevant, may mga kita mo nagasubo ta, may mga liturgical abuses, simbahan may magasaot-saot na kung ano na nga mga gina-present nila para lang do mahimo attractive sa mga youth kuno. Pero actually kung imo gid nga panumdumon, ang youth will be attracted to the truth. Hindi ang mga youth ma-attract sa mga puros na lang mga activities, mga saot-saot, practice diri, practice dito. So napuros na ta activities kay para nato ma-attract sa youth, pero actually ang youth kung imo lang gid kanon, very hungry for the truth, no? Mga doctrinal formation, they love it, no? They love tradition. So mo ni mga practical modern expression sa gospel, no? Labyan ta lang kadlay. So sa digital social media, no? Sharing through Facebook, ginahimo niyo naman pero naman tayo makita, no? So mo nang ginahimo ta, no? Instagram, TikTok, damo na subong nag-share sa kuan, no? So like for example sila ni Rex Seminarian, no? Mga Adrian Milag, sila ni Father Dave Concepcion, mga sikat, no? Father Darwin, no? TikTok Reels, mga short, clear, mga inspiring post. No? Maski mag-post ka lang ang mga big, bold captions, mga muna kaya ang attention span ng tao subong nubo-nubo na. Tagaan mo sa mga laba nga mga message, hindi nila pagbasahon. Ang kisa, force ka sa mga memes na lang, no? Pero i-share mo lang ang memes mo, hindi mahimo ma-misinterpret, no? I-structure mo sa maayo, catchy, pero ara mangyapon ang truth. So mga live stream masses, catechism talks, no? Question and answer sessions. So pwede niyo makuha ng mga idea para sa inyong ministry, no? Like podcast, pwede man kamo, no? Spotify talks, online courses, no? Like
kung magsakay ka sa bus, sakay ka sa jeep, no? Medyo may guts ka gid himuon mo ni, no? At medyo hindi ka introvert. May mga personality gid nga kaya nila makipagstorya, no? Pero everything may ginatawag nga first time. Kung may ganahanad, pwede mo muna himuon nga testingan mo lang, no? Hinay-hinay. Kay kung excited ka gid kay Lord, no? Kisa nagagawa lang siya naturally. Siyempre, hindi mo siya pag i-preach diretso. Migo-migo ka lang anay, no? Kung dugay ang travel, upad mo sa bus, sustoryahan mo. Pero kung ang imo style suplado ka, so hindi ka gid maka-evangelize, no? Hindi ka respect my boundary, mind your own business ang mga imo style, so hindi ka gid maka-evangelize, no? So during nag-workout ka sa gym, daily routine mo, pwede ka maka-share kung gusto mo gid, no? Tapos mga visual catechesis, no? Infographics, memes, reels, no? Explain mo gamay ang mga doctrines like confession, mga mo na bla. Icons. So pwede ka kung designer ka, pwede ka man maka-design mga pictures, no? Graphic designs, modern designs, no? Tapos kung mahilig ka sa music, pwede ka maka-compose mga music, no? Contemporary that uplifts, no? At maka-evangelize. Theater, films, literature, Christian themes. So pwede tani mga gamiton. And then another also, pwede ka man mag-personal witness storytelling. Ang iban maayo mag-storytelling. Pwede mo ma-insert na sa storytelling. I-share mo ang imong personal conversion, ang imong personal experience sa ka part, no? And then, pinaka naming a witness, you live your faith joyfully, no? Maka-attract siya. And then, number 6, community engagement. Feeding program, going to the jail, mahatag ka sa mga miraculous medal sa jail, or mahatag ka mga rosary, mga charity mission, pwede mo masulod. Anugon ang imo mga activities like mga feeding programs kung di mo pagsudlan sa Word of God, no? Pwede ka miskin 5 minutes, 10 minutes, share mo ang faith nato, ang Catholic faith. So muna gitawag nga witnessing Christ through action and love, no? So muna mga practical tips sa new evangelization. So ang style ni Don Bosco, nag-practice siya sa magic, kag mga acrobatics, kay naka-observe siya sang mga travelers bilang mga acrobatics kag mga magicians. So nag-learn siya pila ka adlaw, kag amo na ang gingamit niya nga style nga maghimo sa show para ma-attract niya ang mga young kids. So gidhimo yan na mga ano pa siya, elementary or high school. So amo na kagrabe ang iyang desire to evangelize. So tapos matanaw sila. Tapos mambal sila, before I do my next trick, so let us pray one Hail Mary or Our Father. O ang iyang mga prizes, no? Para sa ang gina-require niyang entrance para sa iyang show, no? Sila mo pray sang rosary or kisa tagaan niya sang mga rosary or miraculous medal. So muna pamagi ni Saint Don Bosco, gigamit niya yung magic tricks, yung acrobatics. Also, apologetic, no? Apologetics in accessible language. So, i-construct mo ang imong apologetics in a simple nga mga relatable words. Hindi depende mo sa imong audience. Kung ang audience mo medyo sa imong tanaw masayko man sila, ang educational background nila hindi pa kitama. So i-simple mo ang imong terms. Ay kung mo-stick ka gid sa imong na-prepare nga lecture ka ladom-dalom, malutaw lang na yan, magwa na sa piyak nga dulunggan, no? Kay ang tao subong
information overload sa mga TikTok, tanan ara na tanan gusto nila hapos na lang. So ngita kay diya pamaagi nga may mga mga visual or mga dutay nga joke, no? Hindi man sobra nga puro ka na lang joke, no? Pwede question and answer format, no? Analogies, no? And also dialogue with culture. So pwede mo istoryahan ng mga current issues like family, technology, no? Through the lens of the Catholic faith. So, istoryahan niyo ang social justice, corruption subong, science, family, pwede ka da ka mag-penetrate, no? And then, biskan sa mga critics, no? Mga skeptics, sa mga agnostics, atheists, pwede mo sila i-engage, no? I-engage mo lang respectfully. Pero sa ginahimo ni Charlie Kirk, no? Believe ko to kay Charlie Kirk, no? May he rest in peace. So, maski mga against sa aton, pwede tayo i-engage in a respectful manner. Diha makuha ta ang ilang curiosity. Okay. So, first of all, i-establish ta anay nga para mapukaw ta, no? Kaya isa, pungko-pungko lang ta, relax-relax lang ta, daway tagadali. Pero, thousands and millions of people are on their way to hell, no? Kaya wala sila kabalo sang real doctrine on salvation. So, may ara ta nga responsibility to evangelize. Okay? Abita hindi lang sa mga pare, no? Mga madre o sa mga seminarians, tanan kita, no? Si Saint Pope John Paul II, Hambalya, the moment has come, no? To commit all of the church energy, no? To a new evangelization. So wala sang bisan isa nga believer kay Christ nga exempted sini, no? No one can avoid this supreme duty. Okay? We have to proclaim Christ to all people. Of course, hindi matatanan mag-uyat microphone, hindi matatanan maghimo vlog. Kay depende man sa aton nga mga talent o gift nga gihatag sa Ginoo sa Ginoo sa aton. Kay tanan hindi matatanan maayo maghambal tanan, no? Ang iban kung the less that you can do is to witness your life. Pero hindi kita magpati nga hindi ta makahambal, no? Maka-share kita maski sa family ta lang, sa mga friends ta lang, no? So why may makabalibad kay Lord nga why ko sila talent, no? Maski si Moses man to siya, no? Bulol to siya, no? Maski ako, hindi man ko maayo. Ang kapital ko lang no? Kapal na mukha lang, no? Kagang sincerity mo lang bala nga gusto may message ka. So basta may message ka nga importante, hindi importante kung may ka maghambal hindi kay excited ka nga i-relay mo nga message, dula huya mo, no? Kabalo ka nga importante ni nga ipabalo mo kay kung hindi mo pabalo, luoy ang hindi makabalo. Okay? So, may great commission si Jesus sa aton, no? Ang hambalya sa Matthew chapter 28, before siya naglakat saka sa langit, go therefore and make disciples of all nations, no? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. So, una sa tanan, hambalya go, no? So, hindi din siya passive. Send niya kita, no? May dapat initiative, no? Requires movement. And kinahanglan ta maghimo sa disciples. So para sa akon, ang kulang sa aton simbahan kanang discipleship gibla. So namin ni ginahimo nyo, no? Weekly, dapat may weekly gid, no? Sa diri sa amon may mga CFD may weekly kami nga mga lecture, no? Kay kung hindi weekly, malipatan ang kalayo do mabugnaw. Importante. Pero sa mga iglesia ni Cristo, kabalog sila sa mga tudlo sa ilang ministro. Maskin bata pa, memorize na nila, maskin sala lang. Pero kita, pwede ta maka-learn sila, no? Discipleship, mo ginang kulang ta. So, ang Great Commission ni Jesus sa aton is not optional, no? Pero, ang difference sa aton subong,
hindi tayo kinanglan magkadto sa Iraq, hindi tayo kinanglan magkadto sa mga ano-ano mga lugar, pwede maskin sa aton own families nga lukewarm, nga way na gahatag sa importance sa ilang faith, parish, workplace, society. Nga karon ang society subong very atheistic, no? Very humanistic na, and pleasure seeking, no? Kag kadamo man sa aton nga mga leader sa simbahan mismo, makita ta sila mismo why naman live sang di para sa una nga mga leader sa simbahan, mas mainiton subong damo sang materialistic. So hindi ta pagsundon, no? Hindi ta magkuha sang pattern sa ila, kay hindi man ta pwede ka excuse sa judgment kay Lord nga kay ti si Father gani relax man lang, way man lang gid siya hatag emphasis sa evangelization ti kami. Pero kita tanan sukton ta sang Ginoo, no, sa aton nga mga bunga, no? Mark 16, go into the world, preach the gospel to the whole creation. So basahon ta lang mga verses nga naga-emphasize nga kinahanglan ta mag-evangelize. Acts chapter 13, for so the Lord has commanded us, saying, I have set you to be a light to the Gentiles, that you may bring salvation. So kita ang ginapaabot to bring salvation to others. 1 Peter, always be prepared to make a defense, no, to anyone who calls you to account for the hope that is in you. So doon mo ganing motto sang CFD, di ba? Always be prepared to make a defense, no? But do it with gentleness and reverence. Okay, hindi napakalipatin ang last part, no? Do it with gentleness and reverence. So, importante nga ma-step up ta, no? Importante nga we step up to the plate, we report for duty, kay hindi na tuod yang kung hindi ta mag-respond sa call ni God, may iban nga may mga bulo sa aton. Wala. So, hambal sang Romans chapter 10, how are they to call on Him whom they have not believed? Paano sila mag-believe kung wala man sila kabati? Paano nila mabatian kung wala sa may ma-evangelize sa ila? So, kita, no? God is calling us. Acts chapter 1, no? You shall be my witnesses to the ends of the earth. 2 Timothy, preach the word. Be urgent. No? Be urgent. Magdali ta, no? Because people are going to hell. And then, as baptized, we are soldiers of Christ, di ba? And then also, don't forget, during confirmation, anong meaning sa confirmation? Taranta na rin na kumpirmahan na. No? During confirmation, anong nadawat, anong nabaton tadi? No? Spiritual indelible mark. No? Imagine mo nga may invisible cross ka permida, no? You have been a soldier of the army of Christ in confirmation. So gin-activate, no? Ginpukaw ang mga gifts of the Holy Spirit nga gihatag sa bunyag, tapos may mga seeds na ginpatubo during confirmation. Though Pentecost ang natabo sa confirmation. Okay? So sa wala pa ang descent of the Holy Spirit sa Pentecost, sila ni Peter, ang mga apostles, panago, hadlok, no? Pero pag descend sa Holy Spirit, naisog sila, he preached immediately, and then on that day 3,000 were baptized. 3,000, no? Manang hambal nila sa una, one preaching lang 3,000 had been converted. Karot 3,000 preaching, why may ma-convert, no? So, sa confirmation nato, sa atong confirmation, di ta malipat nga ang role of a prophet mo nang emphasize sa kining sacrament. So, gintagaan tagahom sang Dios, no? Gaan niya tagahom to be courageous, to participate in the spreading of the kingdom, no? So, ma-bear witness ta sa atong Christian faith.
bear witness by words, and very important, by our life. By our deeds. So, kita, bilang confirmed, may ara sa aton deep inside, nga hindi ta mapakali, no? Hindi ta maributay kung hindi ta, wala ta may ginhimo nga for the kingdom, no? Because ang aton nga focus subong hindi lang para sa aton nga self, sa aton salvation, but the salvation of others. Munang reason nga mamatata sa buntag, mamatata sa aga, because we are in the business of saving souls. No? Believe ko kay Brad Michael nga hindi siya maributay kung hindi makakontribute, no? To mag-share sa gospel diya sa Bacolod. No? So, gusto ta i-secure ang eternal salvation sa aton nga mga utod. No? Hindi lang aton. Hambal ni servant of God, Father John Hardon, our duty as Catholics is to know the truth, no? To live the truth, to defend the truth, to share the truth, and even to the point of to suffer for the truth. So, ang madumduman ko naman si Charlie Kirk, no? Ang truth, hindi lang na yung doctrines ng simbahan, ha? Hindi lang na ang mga doctrines ng simbahan lang. Ang truth is any truth. Truth about marriage, truth about gender, truth about the truth about gusto mo sa imo office, wala corruption. So if you die for the truth, no, sometimes sa office, sa government, hindi ka gusto mag-corrupt, hindi kay nahadlo ka, basta ipapatay ka sa mga upod mo, makorrupt ka na lang. So, you stand for the truth, hindi kaya mag-interest ng mga corruption. So, sometimes, amut-amutan ka for a hitman, patyon ka, you die for the truth. So, included na siya sa martyrdom. Hindi lang yan kay mga doctrines kay So, basta ang truth, ang tindugan mo, principles, no? Just like what happened to Charlie Kirk, no? I hope, no? I think I consider him as a martyr even though he's a Catholic. He's not a Catholic. Pero may mga motions nga siya on the way to become a Catholic. Okay. But how can we share the faith if we don't know the faith? So, importante, first step, we have to know the faith. No? Study kita maayo. No? Hindi lang tayo maghulat sa hungitan ta. No? We need to know the faith in order to share it. May saying sa Latin, nemo dat quod non habet. We cannot give what we do not have. How can we share our knowledge if we do not have knowledge? How can we share Christ if we do not have Christ? No? No one can give what he does not have. Amo nang meaning sina. So, hindi di siya parehas ang nagtudlo ka lang math, nagtudlo ka sang aralan panlapunan nga matuon ka lang. No? You're sharing the gospel, you're sharing Christ. So if you do not have Christ, meaning if you're not, wala ka sa sanctifying grace, naka sa state of mortal sin, you are a ineffective evangelizer. Because si Christ ang atong gina-share. No? So, kung may mortal sin ka, nga wala ka nakaka-repent, wala ka nakaka-confess, in the state of mortal sin ka, plain and simple, si Jesus wala sa imo. Ba? Because, munang iba, damo mga Catholic faith defenders, ginawarningan namon, nawarningan ko, ang iban, hindi na magsimba. Catholic faith defenders, hindi magsimba. Ang iban, may mga kabit pa. Ang iban, mga hindi mayang ginapanghimo. No? So, hindi ta magsalig sina nga damo ta nabalaan sa Bible, damo ta nabalaan memorize ng mga verse sa apologetics, kung ano mag-debate, kung ano mag-convince. Why na siya pulos? Because hindi ni siya nagatudlo ta sa mga math or mga subjects. Gina-share ta si Christ. How can you share Christ? Kung si Christ, why nag-star sa imo? Hambalin Jesus Christ, remain in me, and I will remain in you. No? Pabilin ka sa akon, hold on sa akon. No? And I will remain in you. So,
duha ka bilog ang requirements para mag-remain kay Jesus Christ, no? Kabalo ka mo. Ang first requirement para ma-remain kay Jesus Christ to obey His commandments, no? Those who obey the commandment of my Father, my love will remain on them. So, as Bible. The second requirement para mag-remain, magpabilin sa vine kay Jesus Christ is to eat His body and to drink His blood, Eucharist. So, muna ng duha ka requirement. Obey the commandments and receive the Eucharist. Ara, tanang sa Bible. Ay, Doc, ma-excuse ko na. Yep. Nang bali 2 minutes ang remaining, kung in case man gid mao to, Doc, may ara ko second link na gin-send. Okay, I-click okay. mo lang, Doc. Okay, thank Sige, you. Sige, okay. Tapos i-click ko lang liwat. Okay. Ang second link. Okay. Sa ari, di subong no, may gabi. Kung in case mautod, man gid ang call, may ara second link kung again provide, i-click ta lang, kay automatic lang na sa ma-join. Thank you. Okay. So, muna, no? So, we have to see. Humble Son Catechism, the Catholic Church, paragraph 158. Kung ang faith naton, we seek understanding. So, hindi ta dapat kampante lang, comfortable nga niyara ta faith. Mga iban, ang rason sa iban, na tao ko ang Katoliko, mamatay ko ang Katoliko. Actually, sala na siya, no? Sala na nga rason kay ang amo na nga rason, gamay lang na nga kuhit sa mga born again ka na. Mabaw na ka tama nga rason. Kung wala ka nabalaan, layo na pila ka kuan, kuan ka na. Kinanglan mo gid mabala kay ang faith mo, mangita ka sang rason, no? Understanding nga dapat maintindihan mo kung nga ang ginahimo mo na kay Eucharist ka. So, ang natabo kay Pacquiao, no? Ang natabo kay Pacquiao, di ba? Sa una, nag-rosary pa to siya. Before siya nagapanguros pa to. So, ulihi. Inkuhit lang siya gamay. Sangkot siya nga sino itong boxer to? Si Holyfield. Born again na siya. Tigaway siya kay Chindi kung nag-rosary siya. No? So, importante nga maintindihan ta kung anong ginahimo ta, nga nagapangalawat ta, mga basic, maskin basic lang, no? Faith seeks understanding, no? Tapos, ang imong understanding, mo muna i-share mo man sa iban, no? So, muna excited ka. Yung, first time ko na bala, mo ni gali, mo gali ni, muna dayon, excited ka i-share sa iban. And Catechism, the Catholic Church 429, no? Because of this loving knowledge of Christ, no? Sa aton nga kuan. So, padayon da. Catechism of the Catholic Church, paragraph 429, no? So, because of this loving knowledge nga nakuha ta sa aton nga mga pag-update, no? Sa aton pag-sige study, no? May desire sa aton nga gusto ta proclaim, no? And we want to lead others to Christ. So, kinanglan ang aton nga pag-deepen sa aton nga knowledge also priority nato, no? So, kung ako ta sa kada adlaw, pila ka minutes sa ginahatag ta kada adlaw to learn para madalom. Maski hindi naman lang madalom gid, no? To maintain. Ikabalo ko mo, kung hindi ka mo mag-study everyday, hindi ka mo mag-maintain, kakakuhaan ng inyong knowledge. Kaya nga si Satan no? Ginakuha niya ang mga hinay-hinay, kuha niya sa imo nga mga memory, ang imo nga mga knowledge. So, kinanglan tagi dyan mag-update, no? Hindi pwede kung ano itong nabalaan mo sa high school, sa college, amo na siya. Kakalipatan mo na, no? Munang style sang kaaway. So, to know the faith, every day, maskin basa ka lang isa ka chapter, no? Sa Bible. Kag maskin nabasa mo na, may share ko lang sa inyo about sa reading the Bible. So, like for example, sa Matthew
Sa first chapter sa Matthew, kita niya, genealogy, di ba? Biget, no? The son of. So, kapuyan na ginalaktawan ta lang. Pero, wait ta kabalo, kung magbasa ta sa Bible, maskin na nabasa ta na, maskin na intindihan ta na, basahan ta liwat, may ara power. Nga may power because that's the Word of God. There's power in reading the words mismo. Nga, Jesus is the Word of God. We are reading Jesus. So, hindi ta lang pag-ordinaryhon nga basa ka lang sa Bible. No? You treat it as sacred. No? Basa ka sa catechism, familiar ka sa mga doctrines ng simbahan, liturgy, mga moral teaching sa simbahan. Stay up to date. Subong may nagiging rason. May nagiging rason nga hindi ka bang update. Kay one tip na mayara pa sa ChatGPT. No? Mayara pa ang Google. Tanan, YouTube, para na tanan. Type mo lang. Mangkot ka lang. Butangan mo lang sa punta, Catholic. Ganga na sa feed sa mga damo lecturer. No? So, may nagiging subong nga rason. So, una, may mga rason ba? Kadto ka pa sa library ito. Hulam-hulam ka pa libro. Subong ya, the tip of your finger. No? May nagiging rason. So, muna hambal ni Spider-Man, no? With great powers comes with great responsibility. Mas stricto ang si Lord magsukot sa aton, mas grami na tayo resources. Huwag na kita excuse. No? And then next, live the faith. No? Paano? Dapat ang prayer life ta strong. As evangelizers, dapat ang prayer life ta strong. Okay? Kung pwede, everyday ta magsimba kung may lugar ta. No? Frequent the sacraments, the Eucharist, the confession. Practice virtues. So, no gidya sa aton yung mga evangelizers na mag-live sa mortal sin. No? So, kung makakommit ka maging mortal sin, confess dayon, bangon, hindi magstay pila ka days nga may mortal sin ka. No? Pangita dayon pare, confess. No? Stop the sin. Kung wala pare, make a perfect act of contrition. Because if you make a perfect act of contrition, maski na may pare, ang imong sanctifying grace mabalik right there and then. If you make a perfect contrition, maski na may pare. Pero, kung way ka pa kakonfess sa pare, maski nakahimo ka perfect contrition, hindi ka ginanay mga lawat. Unless, nakapang-kumpisal ka na. No? Ang perfect contrition, para na ang imong soul safe, no? Safe from damnation kung anytime ka mapatay, no? So, practice virtues. Stay close to the church. No? Next is, ang evangelization, it should be rooted in love, truth, and witness. Ang tatlo na, dito pa kalipatan. Love, truth, witness. First, love. No? So, panunod ta, sa pag-evangelize ta, we are winning souls for Christ. Not about winning arguments. Kung sino may pinakadamo, plakpak, nasupalpal ko to siya, way sa kasabat, perdi siya. Hindi niya mo. Ang ato niya, winning souls for Christ. No? So, hambal ni St. Paul, if I have not love, I am nothing. True evangelization is motivated by love of God and for others. Love for God and others. No? So, tanawin mo ang person as someone to be saved because Christ died for that person also. Next, truth. So, importante, truth. Maski ano mo ka-loving, kung hindi truth ang inahambal mo, kaya nahuya ka ma-hurt siya, kaya mahuya ka nga mga base, hindi ka na masikat, mahuya ka base, hindi sa sinamian si mo, hindi ka na So, useless. So, dapat firm ka sa truth. No? Hindi mo pag-i-compromise ang truth. No? Pero, hindi man pwede ang truth harsh. Because truth without love becomes harsh. So, ang duha ga balance na, love kag truth. So, never water down ang truth. No? Tindugan mo. Ano ang opinion mo ang bayan sini? Kung ano man ang opinion nyo da.
Hindi lang tayo mga debate No. Stand for the truth even if you become unpopular. No? Witness. So, ang witness is ang kinabuhi mo. No? Ang kabuhi mo kung ang daily life dagin ang pinaka number one. No? Ang modern man, sa buong panahon, modern man, mas magapamati sila sa aton nga ginapakita the way ang aton integrity the way we act, the way we speak, no? Compare sa aton anong ihambal ta. No? That is becomes the most powerful testimony ang aton nga life. Hambal ni Pope Benedict XVI, ang church subong why na nag-engage sa proselytism. No? Ang i-explain tayo karon later ang anong meaning sa proselytism. So, we are engaging in evangelization is attraction. Ma-attract sila tungod sa aton nga batasan. No? The way we conduct our lives. May prinsipyo ta. No? Hindi tayo pagpiliton sila. No? Hindi tayo sila pagpiliton, kundi ma-attract sila sa aton life, sa aton nga prinsipyo. No? Para kay Jesus, He attracts all men to Him because of the power of His love. So, amo na yung difference ng proselytism. Ang proselytism, manipulating, forcing, pressuring someone to convert. No? Huwag matagahimos na. No? Kung kisa, sakit lang bla kay napasibangdan ta sa ibang mga pare. Nakita mga Catholic faith defenders gapang pilit. Kuno to, huwag matagapang pilit. Huwag matagapang 45 o, para hindi ka mag-Katoliko, tiroon ta. Huwag matagapang na, di ba? Hindi mo na ususubong. Kay mamisinterpreta, bitin nila, huwag matagapang. We are just defending. Pero, so umpisa, may base guilty man ta, isa manipulate, pero daw hindi magid no. So kung nagamit ta sang pangpilit, coercion, no, dishonest means para ma-convert, hindi mayo. So and then padamo-damo ta na convert, hindi niya pila na convert mo, hindi niya number game ya, no? It's a response to God's grace. Maskin isa lang na na-convert mo, kung meaningful, ilipay ka na, no? Hindi niya padamo-damo. And ang proselytism often lacks respect to the other person. So, wala na sang freedom. Ang evangelization, gina-share mo ang good news ni Christ with love and respect. Gina-propose mong truth mo niya ako, niya nga view. No? Well, hindi mo pag-i-impose, mo lang niya ako nga view. I pray that you will consider it. No? And also, gaan mo siya room for decision. No? Hindi mo siya i-corner nga daw para basang daw ligya lang insurance kaya na-corner mo. Ay nahuya na lang sila magbalibad. No? Hard selling ka. Leave room for free decision. It's a more of a relationship. No? So, again, witness of a upright life. And also, evangelization or new evangelization starts with personal conversion. No? You cannot give what you do not have. Kung ikaw mismo ay kapaya na-convert, life mo ya, topsy-turvy, hindi ka effective. No? So, before we proclaim the gospel, we must first receive it deeply in our own lives. Okay? Hindi lang niya passing on the information. It is a living relationship with Jesus. Are you in love with Jesus? Are you naghatag ka ba time talking to Jesus and Mama Mary, His mother, our queen, our mother, Jesus, our king, our brother? No? So may buhi kang relationship, nagastorya kay diya nga relationship siya. No? Hindi lang ay mga set of rules nga muni, ga-pray ka, muni, pero wise ang relationship. Pero mind you, mga brothers and sisters, ang conversion hindi niya one time nga na-convert ka, mga muni ka pizza. It is an ongoing. So it's deepening, nagadalom ang imo conversion. We are being converted every day. Hindi na siya isa kapitsa, na-convert na ko. No. We allow ourselves to be converted
deeper and deeper. It is a lifelong journey. So, hindi ka mangambal nga hindi ko worth mag-evangelize. Brad, kay di pa kuya mo nakadalom. No. So, kung anong level mo, mabaw ka pa, di mo man ay mabaw lang ano man i-share mo eh. No? So, hindi ka ma-victim sa trap nga hambalongan ng Satan nga hindi ka pa ayan, hindi ka pa amo nakahuli, hindi ka na mag-share. No, don't believe that. You can share, no? Even if you're a sinner, share. Pero hindi ka lang hindi galing honest sa yourself, hindi ka lang hindi more credible kung you're not living the gospel. Pero continue to share, no? Even if you're a sinner, continue to share. Pero dapat you are striving for holiness. No? A life changed by Christ. No? Kung ang imong life na change, it speaks louder than arguments nga maayo ka sa mga imong argumento mo nga mga na-memorize, mga verses. Okay? And also, new evangelization will always be successful, no? Kung nagbigin siya sa personal conversion. Share the joy we ourselves have experienced. Dapat may arat at joy. What if, Brad, kung halin ko yan sa dysfunctional family, papa ko palahubog, mama ko ay Monday. So, ano na nga joy? So, it doesn't mean nga perfect ka nga family, nami life mo. No, pwede ka nga broken, pwede ka nga dysfunctional family, but the peace and joy of Christ is in you. No? Because kung mga perfect na mga life na yan pwede magkwanti, why na yung may evangelize? No. You can be the most halin sa mga broken family kung ano man da. Pero the joy of Christ nga na-experience mo, ang araw na siya sa heart mo. Okay? So, natural sa imo ang pag-share. Para sa nabla nga excited ka mag-share, kung may nakita ka nga namin ang movie, or nakakadto ka sa Disneyland, nami ito. O kung ni, natural lang sa imo because you experienced it. Now, ang challenge is, nato, how to evangelize without being pushy. Namunang hadlokan ta, no? Basi bla ma-turn off sa ay feeling niya daw preacher ko. No? So, munang common fear nato, what if I sound pushy? So, common mistakes to avoid. No? Preaching instead of talking. Winning arguments. Munang i-avoid ta, no? Winning arguments instead of winning hearts. Being defensive. No? Overloading with doctrine. Naman yung apat ang aton nga likayan. No? So, like for example, kamu nga protestante, sala na inyo yan, no? The Catholic Church is one true church. If you don't believe in the Eucharist, you're rejecting Christ. And if you don't convert, base may impyerno ka mo. So, anong feelings ang tao nga kastorya mo? He feels attacked. Right? So, many example sa talking. No? You know, one thing I really treasure about me being a Catholic, no, is the Eucharist. Kabulo ka nga, because ang Eucharist sa amon, hindi lang siya symbol. He is Jesus Christ himself. No? Ara siya sa mabasa sa John chapter 6. Kung gusto mo, pwede ko i-share sa mo if you're willing. No? So, may yung experience sa communion. May mga communion man sila eh. So, para to start open some conversation. So, ang key difference is, if you preach, you're talking down to them, assuming you're superior. But if you're talking with, not talking down, talking with, you live your own experience. No? You're listening and inviting dialogue. Okay? So, winning an argument. No? So, wala man, actually para sa ako, no, ang debate, why isang winner sina? Isang madaog. Kaya wala man niya objective nga scoring system sina, di ba? Kung hindi man niya padamo plakpak, nagdaog to siya kay damang daw plakpak. No? So, ang goal sa evangelization is not to prove that you are right. Hindi man ang goal mo nga outsmart mo siya or ma-outquote mo siya, mas damo ka na quote ng verses, no?
So, ang matabos na, kung makita mo gid Yun, siya ito nga lang kape mo ha. hindi na siya kasabat, ang feeling sa isa defeated siya, no? Embarrassed siya, huya siya. Ano matabo kung mahuyaan siya? Ang defensive siya, masaka. Defensive na siya, hindi na, sirado na siya. Nahuya na siya mo, nahuya na siya. Okay? So, maklose na iyang heart. So, instead of winning him to Christ, na-close na iyang heart. Example, Ari lang. pwede tayo mamute si isa. Wala ko lang yung bihan niya. May isa ka buhok na kabatian. Sorry. Pwede tayo mamute. Excuse me. I-pag-mute ko lang po isa ang mic. Kaya gambala doon. May background nga. Kwan. Romantic. Gusto nga mo. Sumbahan. Okay. So, for example, no? Hambal mo si Mary, no? Hindi importante kasi sala ka. No? Paano mo na mahambal nga biblical ka kung way ka kay chindi about kay Mary? Hambal na gid sa Bible nga sa Luke chapter 1, no? He's full of grace. Amo na yung mga atake. Hindi mayo. Amo na yung example sa winning heart, no? Hambal nyo, nagka-focus lang mo kay Jesus, hindi kay Mary. Si Mary daw nag-aagaw kay Jesus. No? Diretso lang mo kay Jesus. Nami na siya. No? Pero sa amon ng mga Katolik, no? Actually, para sa amon si Mary, mas ginadalaya kami closer kay Jesus. No? And mas ma-meditate ko more ang life ni Jesus, no? Sa mystery sa Rosary. No? Kung gusto mo, ipakita ko sa mga mystery nga nagpa-focus sa aton mo. So, amo na ba lang structure? Pwede mo lang, hindi mo pagkopyahon, i-structure mo lang ka friendly sang imo kwan nga pag-deliver. No? So, amo na yung pagi, do kin-acknowledge mo ang concern mo, no? Sa imo nga kastorya. And then, i-share mo dayon si Mary, paano siya makonect kay Christ. So, ang feelings ng kastorya mo, respected siya. No? Kaya hindi siya do naperde. Kaya ang tao, hindi niya tungkol sa pride ng tao, hindi niya gusto ma-feel nga pirdi siya. No? Winning heart, no? You bring closer the person to Christ, not to win. Ang purpose mo, hindi ito magdaog. Madala mo siya kay Christ. No? Ano muna, nadaog ka sa argumento. Why siya kasabat? Pero, why na, sirado na siya. No? Akig na siya. No? So, gently proposing truth. No? Like for example, mayara ko ka-coffee every Tuesday. Amo na hinahinay ko, Protestant. So, ang ginaplastar ko, sa inyo, Protestant, amo na inyo view salvation. Amo niya view. No? So, amo na siya. So, dirita naglain, no? So, pero may common denominator tamo ni. Pero dirita nagkuan. Mula na yung style ko. Kag man guro kay ang kastorya ko do ka open-minded man, no? Basta hindi lang siya ma-corner ang defenses niya. Hindi niya pag-isaka, no? So, you leave the conversation with mutual respect, and then it will leave a stronger relationship. Kung amo ng style mo, you will open for the Holy Spirit to work. No? So, example, patiently explaining a Catholic teaching in a way that connects with the other person's love for Jesus. No? If ang nakatao, Protestante, may love na siya kay Jesus, da ka capitalize, no? And then you leave him curious rather than defensive. We're not called to win arguments for Christ, but to win souls for Christ. Muna itong motto. And then, don't be defensive. Kung questionon ta, kung nang may mga conflict ideas, feeling dahil natin, doon gina-atake ta. Tapos ang sabata dayon, insulto, sarcastic, no? Kay gusto tayo protect ang ego. I-erase mo na. So, panumdumon mo, kung mag-question na siya, hindi na siya nag-atake sa mo.
don't take it as a personal attack, no? Kay ma-hurt ang pan mo. So, kung mag-question ang iban, atheist, mga o ano man na agnostics, you see it, tanawon mo siya nga opportunities for a dialogue. No? As an opportunity for dialogue. Pero may ara gid yung mga tao, yung ma-feel mo manggid nga mamangkot, hindi ya para kay ma-learn, mamangkot para i-trap ka, di ba? May ara manggid yung mga dungol. Pero ay pandara mo na yung mga patience. Andam ka na nga, hindi ka na masulod silang atrap. Samtan mo lang yung sincerely, no? Mubo lang, hindi mo paglawig-lawigon kay kung kisa may mga tao nga maskin ano mo kalawig, hindi mo sila papamatian, hindi ka man nila papamatian. Muna ang isa may maglalis sa akon sa YouTube sa mga comments. Hindi ko na ginapalawig katama kay usik-usik ka lang sa panahon mo type lawig-lawig. Hindi mo nila pagbasahon. Short lang mga one verse o one line, two lines mga no? Hindi ka na mag-invest sa imong mga emotion. So, ang imong response ay calm, no? Kind. So, mas makabulig. Being defensive builds walls. Being gentle builds bridges. So, hindi ka na lang padala sa emotion mo. Kaya kung mag-defensive, sarcastic ka na, wall ang mga katabo. Be gentle. Maskin minango pang sabat mo, hindi makatama nami sabat mo, hindi pa scholastic, ito kulang-kulang pa, pero gentle, mas makabuild pa siya. May part 2, part 2 pa kamo, part 3 pa kamo nga storyanay. Pero kung defensive ka na, why na? Stand na nada. Okay? Like for example, why do Catholics pray to Mary? Mamangkot sila, no? What? That's nonsense. No? We don't worship Mary. If you knew your Bible better, you'd realize that, no? Are you saying that you are right and we are wrong? No? So, then, kastorya mo, feel embarrassed? No? No heart is touched. So, pwede mo siya sabton nga, oh, that's a good question. Kaya itsindihan ta ka, no? Kay, abi naton lang nagnasimba ta si Mary. Pero actually, hindi siya, no? Para sa amon, why niya gina-replace si Jesus? Si Mary nagalid sa amon kay Jesus. Ano ba? So, gusto mo, may mga verses kung ipakita si mo sa Bible kung gusto mo. Ha? Muna. So, it makes maturity. Pero para makasabat ka sa mga amon kinanglan mature ka. So, importante mature ta, no? Eh, kung hindi pa tayo emotionally mature, mga sabata, mga pabalang gid. So, kinanglan develop punta ang aton nga emotional maturity. No? Kaya kung hindi pa ta mature, mabulubudlayan ta. So, the friend, kung nami atong sabat, feels respected, and then, ang curiosity ma-open. Muna. For example, ang brother-in-law ko. Grabe gid ka mga rabid nga mga Protestant. Ang sister ko, ang ina-pray ko, siya lang isa, dito siya na-convert pagkatuya sa England, pagkatuya sa Amerika. Stay kami to 1 month sa US. Storya kami, okay kami. But Eucharist, hambal ko ng hambal sa Bible, no? Kaya si Saint Cyprian to bilang hambal. If Jesus Christ nag-walking kami, istorya kami religion, hambal lang ko siya. Kung may share lang ko ya sa mo about mo niyang view namon, kung feeling mo ya hindi nami, hambalan mo lang ko nga, hindi ko ya kumbinsido na hindi ka mahuya sa ako, hambalan mo lang siya. Hambalan ko siya nga, if Jesus said, this is my body, this is my flesh, and this is my blood, who are we to say that it is not? Hambal niya. Tuod, no? Nakahambal siya tuod, no? I haven't thought of it that way. Di ba? Hambal ko. So, mula na. So, nami sa amon nga hindi kami lalis. Hambal ko sa iyang side. Hambal ko man ako nga side. So, na ba? So, defensive answers close doors. No? Gentle answers keeps conversation open and curiosity. And then next, overloading with doctrine. Una ka pa walang mangkot, mudamo na sa hambal mo, no? Imbis nga mamati kasi yung feeling niya about do ari ko sa classroom, mga overwhelm ko sa information, no?
So, feeling niya karon ang Catholic daw set and rules na lang ni. Example, nga naga kuan ka mo, may mga statues ka mo. Kabalo ka, ang hyperdulia, dulia ka latria mo niya. Tido malumos na siya dayon, no? So, feeling niya daw ara ka sa lecture hall, no? Quote ka sa mga Council of Trent, Council mga Catechism. Relationship first. Build mo relationship first. Why do Catholics have statues? That's a good question, no? For us Catholics, we are like family, no? Ang may mga photos, maka-reminder sa amon, people that we love, no? So, maka-help sa amon focus, no? Kini mga statues, mga pictures. So, can I share a bit more if you're interested? Listen siya kanay, no? Kaya isa wasip lang dali siya, kaya ikaw ka pusot-pusot ka na lang da, no? So, okay. Di ko mo okay siya, padayon, no? So, ang motto ta is, hearts must be open before minds can be filled. Huh? So, ang right approach is build authentic friendship. Friendship, ano yan? Huh? Maski mga wala dito mga question, di tayo magdiretso sa religion, no? Build ka na foundation. Musta na mga anak mo, mga ido mo, o ano, no? Ask questions, listen deeply. Genuine dapat ang papamati mo. Okay? Witness ka. Hatag ka testimonies mo. Don't lecture. Live the faith. Build authentic friendship. Take time to really know them. Eat lunch together, coffee, listen when they're stressed. And one day, mambal sila. Daw stress ang life ko subong Ikaw, anong sikreto mo nga peaceful ka? Ha? Hindi pa na sila mangkotsi mo kung ikaw mismo stressful ka man ng tsura mo, perme, no? So, dapat ang joy ni Christ araman si mo. And then, maskin lain pang opinion nga ihambal mo because madumduman nila nga you care for them, you listen to them, subong, this time, ang imo nga words, may ara na weight, may bugat na. Hindi na siya nila dali ma-dismiss ang imo words. Motto ta dire, people don't care how much you know until they know how much you care. People don't care how much you know until they know how much you care for them. Si Saint Francis de Sales, ang style niya, tinagurian na siya nga gentleman saint. So, sa time nga panahon to mga tao ay nagana sa religion, because of mga revolutions, no? Ang style niya, penetrate, is nag-visit siya sa mga family, they eat together, listen to their struggles, to their problems, no? Because the people felt na they have been loved, he cared, they started willing to listen about religion again, no? About the Catholic faith again. So, friendship is the bridge on which the truth walks into the heart. Muna nga itong tulay, friendship. Okay. Si Saint Teresa of Calcutta, why siya nag-teach primero mga Catholic teachings, catechism? Ang iyang mo primero, to care for the sick, to dressing the wounds, to feed the hungry, and then, grabe na ang mga Hindu ka mga strict ang ilang faith, no? Budlay ka penetrate sila. She penetrated by serving them, the poor, the poorest of the poor. No? And when the people ask why she's doing it, then she points to Jesus. No? Her friendship to the poor became her greatest witness. So ask questions, no? Genuinely, no? So, no? So, mangkot sila. Nga kamo mga Catholic, nagka-confess pa sa priest, no? Hindi ba enough si Jesus? So, pamangkot mo man sila, pwede ka man mangkot. Ano yung style sa pag-ask forgiveness? So, we go directly to Jesus. Isabtan mo sila. That's good. We also go directly to Jesus.
Kag amo na ang tudlo nga we confess to Jesus. Kag mga Catholics, dapat kabalota, when we sin, especially mortal sin, you watch porn, and then, uy, nag-watch ko porn. Don't wait for the priest. Right there and then, kneel down or sit down, ask Jesus for forgiveness. Don't, mambal ko, Lunes wong, sa Saturday pa may pare, tuloy-tuloy ko na lang niya. Tanaw lang ko porn until Friday, kaya sa Wednesday, sa Saturday ko makonfess. No, right there and then, kneel down, ask for forgiveness, go directly to Jesus. Because if your contrition is sincere, that's perfect contrition, you will be reinstated sa imong sanctifying grace. Hambalo mo siya dayon, we go directly to Jesus. But, according to the Bible, gin-required ni Jesus to go to the priest also. Because, aton human nature, we need assurance because we are human beings. Yeah? Sacraments, visible signs, because kabalo si Lord Jesus ang aton nga need nga kinahanglan ta physical assurance because we are both human and spirit. So as humans, we need physical assurance. We need someone to tell us that our sins are forgiven. Mo na bla? So ikaw na construct in a way, hindi mo pag i-memorize kung ano itong mga nabasahan mo, you make it your own and you construct it in your own style nga mapasabtan nila. Okay? So our motto is, people open up when they feel heard, not when they feel cornered. So witness, don't lecture. Share your story. Okay? So I used to think, abi ko sa unang rosary, pero sa pag-start ko, praise ang rosary, nahimo ko, kalma, ang life ko, doon paan. No? Muna bla, mga testimony mo kung ano na-feel mo sa imo nga pag-praise ang rosary. No? So, ang ano na-feel mo sa nag-confess ka na. When I started confession, may sa una, weakness ko ang last. Subong sige ko confess, I notice nga makaresist ako sa mga temptation more easily. Like that. And then, leave the faith. Most importantly, on what they see, not from what they hear from you. So, practical tips. Find a common ground. He loves the Bible, talk about the Bible. Ako man, namian ako sa Bible, mga favorite verse mo. Kung ano mga truth nga pares-parehas ka mo, i-affirm mo, nami na. Hindi ka namian sa mga same-sex marriage, sakto gina. Di kami sa na. You think that man and a woman lang yun ang marriage, muna sakto gina. May mga common grounds ko mo, da ka mo magsugod, no? So muna, ang ginastorya naman sa akon nga friend nga Protestant, common ground. But parehas kami, namian kay Charlie Kirk. Muna, namin no kay strong siya kay Lord, sa witness, no? Muna. So, ecumenical, no? Pero, pag abot sa kwan, ginalabtik-labtikan ko man. Nga, about, ginadalan-dalan ko man sa mga message nga about, muna, Catholic. Be joyful, because joyful is contagious. Hindi pagpilita, hindi mag-acting, hindi showbiz. Kung hindi kayo joyful, hindi pagpilita. Pero mangkuton mo self mo, hindi ko joyful out. Maybe there's something wrong with my faith. Maybe there's something wrong with my prayer life. If you're not joyful, there's symptom na siya sang spiritual sickness. Okay? Now, answers question simply. Direct to the point, hindi tama at taas. Ang first mo nga sabat, summarize mo lang anay. No? Kung hindi ka kabalo, don't be ashamed to say, I don't know. Ako, mambal ko, way ko pa na ma-research, bro, ma-research ko, I'll get back to you. Kung magpakuno-kuno ka nga know it all, talaga nga doon sa encyclopedia ka nga sa GPT ka, sabat ka lang nga sabat, maskin layo-layo, mabalaan nila, hindi nga tao, hindi may klaro, hindi nga tao. Kapag know it all lang din siya. Hambala nga, way ko bulang pa ko sina, no? May nalipatan ko. Na-encounter ko, nalipatan ko lang mag-get back to. They will respect that. Makita nilang honesty mo. Invite, don't pressure. Brad, gusto mo makatuta sa Blessed Sacrament? Nami, sa feeling ko. Kung basi, try mo lang Pwede, gusto ka mag-upod sa akong sa misa? Damo na blasang tao na convert, nag-attend ng misa.
Pero ang siya, pwede ka ka-attend misa, hindi lang ni mga lawat. Join lang sa akon misa. Attend. No? Share ka mga books, Bible tracts, videos, podcast, share mo sa messenger o sunod-subong. No? But everything is prayer. Why may mahimo sa imo nga evangelization if you're not a man of prayer? No? Pray for your friend. Let the Holy Spirit guide. No? Remember, conversion is God's work, not ours. Psalm 127 says, unless the Lord builds the house, the builder labors in vain. Okay? You have to sacrifice for souls. If you have to fast, fast. If you have to wake up in the morning to go to the Mass, sacrifice. Si Saint Jean Vianney, para ma-convert ang iyang parish, sleepless nights, katubang sa Blessed Sacrament, fasting, eating only bread, stale bread, doing penance. You have to sacrifice for souls. Mga nang gasolina, may currency. Currency for the conversion of sinners is our sacrifices. Amo ng mga gasolina, kinanglan tamang invest. We have to invest. Hindi niya apos. So, masaka na ang mga penances ta, mga fasting ta, mga abstinence ta, mga sacrifices, mga denying ourselves naton for souls. No? We have to invest. Kinanglan ta, we have to give. We got to give something. And devotion to the Blessed Sacrament. That is the secret. No? Secret. Blessed Sacrament. At least once a week, 1 hour once a week, or 15 minutes a day, or 5 minutes, you have devotion to the Blessed Sacrament. Ang manang sekreto. That's the source of power. Si Mother Teresa of Calcutta, 1 hour before the Blessed Sacrament, no? Before magkanto sa mga poor. Si Archbishop Fulton Sheen, 1 hour before the Blessed Sacrament before he preached. No? Because ang conversion is the work of the Holy Spirit. So, many mga conversion starters, no? About spiritual life, mangkutom mo sila. Ano ka mag-pray? Conversion starters bla. Sa mga strangers, no? Christian ka man, kabasa ka Bible. Anong favorite verse mo? Mga mo na bla. May mga experience ka lately nga nakabal ka nga si Lord daw, na-feel mo si Lord. May mga struggles ka subong, na nakatry ka nga daw, nag-struggle ka nga tutuod ba niyang Ginoo? Kung hindi, mawawa na bla. Personal experience. Mamaya yung mga, kung sa kuan pa, sa mga dating pick-up lines. Mga pick-up lines sa mga ara ka sa bus, sa mga strangers. Matcheck mo may ara absolute truth. May simbahan gid lang naga-hold some truth or parehas lang sila tanan. Mga pick-up lines. Ano opinion mo sa mga religion? Para makastrike ka sa conversation. Like, about life, pwede man sa mo, matcheck mo, ano importante gid isang life? Nga rita diyaw. Mga na bla. Naga-reflect ko subong paano si God naga-work sa ako nga life. Anong mahambal mo sa imo nga life man? So, tips for using these starters, listen first, ask follow-up questions, dapat genuine, no? Share your experience, gamit ka I find prayer like that. Avoid arguments and lectures. No? And for our last slide, no? The church exists to evangelize. Don't forget that. The church exists to evangelize. Okay? God bless us all. Okay. Thank you, bro. I hope na may